Ang ganda ng weather. Okay, let's go. Alam ko sawang-sawa na kayo, nakikita ko na bumabiyahe sa isang kalsada every weekend. Alright, so this time I chose not to take yung daanan, yung mega dike, para maiba naman. Alikabok din kasi doon. But yeah, mas maiksi yung daanan doon. Alright, so ano bang pwede natin pag-usapan sa biyahe natin today? Awat muna tayo sa usapang gasolina. Wala na tayong magagawa doon. It is what it is. Most probably yun na nga yung normal, di ba? Kung bababa man yan, siguro baka konting-konti lang. So yeah, I'm sure makaka-cope up din tayo. Ganoon naman lagi, di ba? Di pa ba tayo nasanay? Tayo na yung nag-a-adjust. Let's try and talk about something positive. Mga ganap sa mundo ng motorsiklo lately. Dami yan. Mga may hilig sa sports bike, yung mga nangangarap magkaroon ng big bike, right? Recently lang, no, na nagpakita si Makina ng sneak peek ng 500 SR. So hindi siya boom, right? Meron 500 SR boom, but I'm not talking about the boom version. It's a different version. So mukhang same lang naman, nag-iba lang ng itsura. Kasi si Boom classic, di ba? Dahil dalawa yung headlights. So 500 SR, it's a sports bike, you know. Hindi siya classic looking, but still same body, yung headlight lang na iba. Alright, ano pa ba? And yan, nag-release din ng automatic na CLC, si CF Moto. So I'm not sure if it's CLC 450 or CLC 500. Hindi pa natin na-research yan. So everything na pinagsasabi ko sa inyo today, these are all spontaneous or impromptu. Mga naiisip ko lang habang nag-i-stop tayo. And of course, huwag na tayong lumayo. Yung pinaka-aabang-abangan natin simula nung nirelease siya sa Thailand ba or Indonesia, I'm not sure. Yung 180cc version ng Vespa. Shout out kay Amor Solo. Thank you, brother, sa pag-upload ng ng vlog mo 8 hours ago. From the making of this vlog, 8 hours ago lang yung upload mo, and pinanood ko agad. Actually nasa office pa ako, pinapanood ko na. Kaya lang syempre kailangan ko tipirin yung data ko, kaya in-stop ko. Pero grabe, napakaangas. Naka-attend siya ng event na gustong-gusto natin mapuntahan ever since nag-start tayo mag-vlog. Yung Makina Moto Show. So ayun, wala pa ako nakikita ang ibang video or vlog about yung mga bagong labas ng Vespa, yung mga bagong ni-release or mga in-announce dyan sa Makina Moto Show. Wala pa ako iba napapanood kundi yung kay Amor Solo pa lang. And yeah, I hope you don't mind, brother, na kumuha ako ng mga screenshots. And short clip lang naman na pinakita ko yung kung ano yung talagang pinaka nagustuhan ko sa bagong units ng Vespa, no. So yeah, if you're curious, guys, kung curious kayo na makita yung mga bagong release na colors, tsaka kung ano itsura ng Primavera at Sprint ng S tsaka sa hindi S, kung anong mga nadagdag, and of course yung full experience, hindi naman full but yung experience na Makina Moto Show, panoorin niyo yung vlog ni Amor Solo. Nag-screenshot din ako ng ng channel niya. Yeah, of course panoorin niyo na rin yung mga videos niya kung Vespa enthusiast kayo, no. So
sobrang ano yan, sobrang daming uploads niyan about accessories, upgrades and everything. Alright, so let's start with what I like most about this new Vespas. Okay, simulan na natin bago ko pa makalimutan yung mga sasabihin ko. Right, so number one is the price, guys. So parang naging ano siya parang naging mga iPhone siya. Napapansin nyo na kung may bagong release ng iPhone, hindi ganun kalaki yung price difference, if not the same. Right, hindi ganun kalaki yung difference sa price ng halimbawa iPhone 17 tapos nag-release ng iPhone 18. Like siguro magsisale ang 17, like bababa ng konti yung price niya months before yung official release ng bagong units or nung let's say yung 18 nga, kung meron man parating, di ba? And if i-phase out nila yung mga before. So I think that's what Vespa did, yung marketing nila. Kasi sobrang liit lang ng price difference, guys. Or that's the second thing that I like about this new Vespa is yung display. Sobrang adik ako sa naka TFT display, guys. Noong mga time na bibili ako ng Vespa, ang gusto ko talaga is yung TFT. Ang hinanap ko is yung Sprint na naka TFT, tapos same price lang. Yung pala phase out na yun. So ayun, going back, so yung mga bagong Vespa ngayon, meron siyang bagong itsura ng instrument panel, and digital siya, guys, pero sobrang angas. Para kang naka TFT. Para siyang yung instrument panel ng mga Trident or ng Triumph Trident. Ganun yung itsura niya. Saka na tayo magpa-full tank kapag pabalik na tayo ng Angeles. Akala ko nawala pa yung wallet. Alright, thank you. Alright, switch view. Switch view tayo. So ayun, going back. Nakailan na ba ako? Nakadalawa pa lang ako, no? Alright, sige. So pangatlo is yung susi. Yan, napakaangas ng susi, guys. Well, ganun din yata yung susi ng Sprint Tech, pero hindi pa ako nakakita ng susi ng Sprint Tech So ayun. Alright, guys, we're back. Yeah, nalobat yung camera, kaya nilagay ko muna siya dun sa vision dock para mag-charge. So right now, nasa SBME na tayo. Kakape lang tayo dito sa Espresso, and then bibilan natin ng breakfast yung dalawang bata. Tapos uwi. Okay, ang walang kamatayang Espresso tayo. Yeah, mura kasi pagka hindi. Paano ba? Para sa siniserve nila na food, ng serving and quality, mura talaga dito. Kaya dito kami palagi kapag may mga family gathering, ganyan. Tsaka gustong gusto ng dalawang bata yung Chipotle pasta. Tama ba pagkaka-pronounce ko? Okay, so nandito na tayo sa Espresso ngayon. Tamang pahinga lang. Gusto ko sana mag-burger, kaso hapon pa daw si serve, or hapon pa pwedeng orderin. Kaya ayun, nag-take off lang tayo ng dalawang pasta. Maraming kumakain dito kasi mura siya, tapos masarap yung pagkain, and then ang dami ng serving. So ayan, pakita ko sa inyo yung menu, ha. Thank you.
Number 4 is, of course, yung style, yung design. Well, according sa vlog ni Amor Solo, yung yung design niya sa gilid, yung mga butas-butas, yun, exclusive siya sa Sprint. So it's either Sprint na regular or Sprint S. Meron doon yung mga, ano ba tawag doon? Grill ba tawag doon? Pasadaan natin sandali yung prices ng mga bagong Vespa units. So for Primavera 180, that's 218. And then kapag S yung kinuha mo, Primavera S 180, both are ABS, so that's 228. So yeah, additional 8K nga para makakuha ka ng additional displacement. For the Sprint, Sprint is 238 and then 248 ang S. Si Figo before is 240. Alright, so meron ding, so meron na rin Primavera Tech 180. So that's good. So hindi ko alam kung ano itsura nito, but for sure naka TFT na rin siguro to, and then dual ABS, same as the Sprint Tech. Okay, let's go. Grabe oh. Ang init. So ito lang yung talagang mamimiss mo kapag nag big bike ka, wala ka ng ganyan eh. Wala ka ng lagayan ng gamit. Ouch, ang init. So ayun nga, marami magko-consider na ibenta yung mga 150 nila ngayon, dahil sa 180cc. Tsaka kung ako personally, gusto ko doon talaga doon is yung display. Din fuel right now, nag-stop lang sandali para mag-set up. Kanina nag-closing na, nag-outro na ako nung kaya ng umaga nung pa-stop tayo dun sa bahay nila Jillian, but yeah, sabi ko parang masyadong abrupt or ang bilis, parang binigla lang. Sabi ko ulitin natin. Ganda pala ng natural wide eh, oh. So ayun nga, I guess we can end our vlog with the question na will you go for the previous versions ng Vespa units or go with the new ones? So yun yung sinasabi ko kanina na parang marketing ni Vespa is parang sa pagkakaintindi ko right now is parang if you phase out yung mga 150 and may iwan yung mga 180 version na mga 180cc na, kasi ang liit nga ng difference ng price. For me, kung ako personally, kung bibili ako or kung mag-upgrade ako ng unit, diretso na ako sa tech na version, which is yung TFT nga tsaka dual ABS. Napaka-importante ng ABS talaga. So kung nanonood kayo ng mga vlog ko, alam niyo kung bakit pinopromote ko ang ABS talaga. And kung bakit napunta tayo sa realization talaga na dapat lahat ng motor merong ABS. Nilipat ko yung camera kasi napakaganda ng sunset para ma-miss natin. Yan yung pinakagustong gusto ko pag lumalabas ako ng bahay tapos uuwi ako ng ganitong oras pa Zambales, is yung sunset talaga. Ayun na siya. Grabe yung Harley ni tatay.
Napakaangas nyo po. And sa totoo lang, I think dadami yan magbibenta ng Vespa na unit sa market talaga. Magsisimula yan, mapapansin nyo yan sa marketplace or sa mga Vespa FB group. Kaya kahit yung mga low odo pa, so yung mga nagbabalak na magkaroon ng Vespa tapos walang budget for the brand new, abang-abang kayo dyan for sure. Meron yan. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. Salamat sa pagsama nyo sa biyahe natin today. And yeah, panoorin nyo yung vlog ni Amor Solo about sa new Vespa if gusto nyo makita yung mga bagong units. So for now, ganito na lang muna ako, and I'll see you on my next vlog. Again, thank you for watching. Ride safe and stay safe. Stop recording.